Blacklist International will not be part of MPL Philippines sa darating na Season 15. You know what time it is? Hands in. Sorry guys, dapat kahapon ko pa to sasabihin pero may trabaho ko. So ngayon ko na lang siya gagawin. I felt like, so 10 seasons, that's at least 5 years. Para sa mga OG supporters ng Blacklist International, siguro 5 taon nyo na silang sinusuportahan. Para sa mga naging supporters mula nung dumating yung V-Wise, 4 na taon nyo na silang sinusuportahan. Para sa mga teams or para sa mga players mula nung dumating si Rene J, 2 taon nyo na silang sinusuportahan. Grabe no? Blacklist was able to produce a lot of championships. Pero ang isa sa mga palagay ko na i-contribute talaga nila sa MLBB scene is yung mga personalities. Yung mga players na minahal at kinilala ng mga tao. Hindi lang ng mga fans, kundi pati na rin ng mga kapwa nila manlalaro. Sa Blacklist nagsimula si Kyrie. Sa Blacklist nagsimula si Edward. Sa Blacklist nag-boom ang V-Wise. Sa Blacklist nagsimula si Oheb. Sa Blacklist nag-champion si Hadji. Sa Blacklist mas lalong nakilala si Rene J. Sa Blacklist unang nag-coach professionally si MTB. Sa Blacklist nag-transition si Coach Bon Chan from being a player to a coach. Ganon din si Dexter. Ganon din si Eson. At sa iba pang mga players na hindi ko nabanggit. Napakarami nilang ambag sa kultura. And they were one of the teams na independent team last year sa AWC. You guys probably have no idea how big that is. Pero ganun ka kinikilala as an organization. Sayang lang na hindi sila part ng MLBB ngayon. But I genuinely hope that they will do well. GG's guys.